Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon, sagutan na po natin yung mga EPS topic-related questions dito sa chapter 26. So simulan po natin sa reading part. So instruction po dyan, 인칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So nakita niyo po ulit yung term na 빈칸, meaning blank. So automatic, this is fill in the blanks. So basahin po natin yung sentence and then intindihin po natin siya. Sabi dyan, 밥을 먹을 때는 숟가락을 쓰고 반찬을 먹을 때는 젓가락을 lang. So ano kaya ang sagot dito? So translate po natin. So pap, meaning po niyan is rice or meal. Depende sa context, depende sa gamit sa sentence. Yung ul is an object particle. Mokta, yung verb natin meaning to eat. Merong ulte. So, ulte meaning when or kapag sa Tagalog. Merong time marking particle tsaka topic particle nakadikit. Sutkarak. Sutkarak, ibig sabihin po niyan is spoon. Kutsara. Object particle ulit. And then suda. Suda meaning to use. So ibig sabihin po nitong unang clause ay gumagamit daw sila ng kutsara kapag kumakain ng kanin. We use spoon when eating rice. Tuloy natin. Second clause, sabi, may gu. So, end. May karugtong. Panchan, side dish. Yung mga kimchi. Merong ul, object marking particle. Mogul tenun. So, again, when eating po ulit to. So, when eating. Kapag kumakain. Jot karagul. Jot karak naman is chopsticks. With object marking particle lang. So, nagpa-blank daw sila ng chopsticks kapag kumakain ng side dish. So again, kompletuhin natin. So we use spoon when eating rice. And we blank chopsticks when eating side dishes. So Tagalogin po natin. Gumagamit kami ng kutsara kapag kumakain ng kanin. At nagpa-blank naman kami ng chopsticks kapag kumakain ng side dish. So alin kaya dito sa mga choices yung magandang ilagay dyan sa blank? So translate din po natin itong mga ito. So burahin po muna natin. Number 1, 비교합니다. So 비교합니다, ibig sabihin po niyan is to compare, ikumpara. Naka-formal present tense conjugation lang. So to compare. So kinukumpara ba yung chopsticks kapag kumakain ng side dish? Of course, hindi naman. Kaya mali na po iyan. Number 2, 정리합니다. 정리합니다, ibig sabihin po niyan is arrange. Pwedeng arrange, pwede rin pong organize. So, nag-a-arrange daw sila o in-organize daw nila yung chopsticks kapag kumakain ng side dish. Bagay po ba yon? Siyempre hindi, kaya mali din po iyan. Number 3, pujang합니다. So, pujang합니다, ibig sabihin pack or wrap up. Ibalot. So, binabalot yung chopsticks kapag kumakain ng side dish, siyempre hindi rin naman. So, the correct answer is number 4. 사용합니다. 사용합니다 kasi is to use. No? Gumagamit or use sa English. So, sabi dyan, we use chopsticks when eating side dish. Simple ang tamang sagot. 사용합니다. Dito naman po tayo sa number 2. Basahin po natin yung sentence. Sabi po dyan, 한국은 제 고향보다 춥습니다. 날씨가 쌀쌀해지면 blank,을 해야 됩니다. So translate po natin ito.
First sentence, sabi, Hanguk. Hanguk meaning South Korea. Merong topic particle. J is my. Aking. Kuyang. Kuyang naman is hometown. Yung lugar na pinanggalingan mo, hometown. Merong kuda, so yung kuda is done or compared to. Sa Tagalog, kumpara sa. No? Chupsumnida is an adjective meaning cold, malamig, cold. So, ibig sabihin po ng first sentence, South Korea is mas malamig kumpara sa aking hometown. Sa English, South Korea is colder than my hometown. Same po yung ibig niyang sabihin. Next sentence naman, sabi nalshi. Nalshi meaning weather. Panahon. Merong ga, which is a subject particle. Salsal hejida. So salsal hejida, ibig sabihin po niyan, is to become chilly. To be chilly, to become chilly, lumalamig. Sa Tagalog. Merong myon. So yung myon is if. Kung. No? So salsal hejim yun, ibig sabihin kung lumalamig. Blank, rul. So ito po, object particle. Heya hamnida, ibig sabihin must do. Dapat gawin. So we must blank if the weather becomes chilly. So yun yung ibig niyang sabihin. So ano kaya ang bagay dyan? So yung panahon na malamig yung pinag-uusapan. So ano ba yung dapat mong gagawin kapag lumalamig yung panahon? So translate natin tong mga choices. Nanbang. So nanbang is heating. Pagpapainit ng room, kwarto. Nengbang naman, air conditioning. Yung pagpapalamig ng kwarto. Suri naman is repair or fix, pag-aayos. Iwan naman is to exchange, pagpapalit. No? Pagpapalit, to exchange. So of course, kapag lumalamig ang weather, ang panahon, dapat gumamit or i-run yung heating. We must do heating. So number 1 is the correct answer. So hindi ka naman pwedeng mag-run ng air conditioning kapag malamig na o maginaw na yung panahon. Lalong hindi mo naman yun aayusin and hindi mo rin yun papalitan. So kaya po naging mali yung 2, 4. Dito naman tayo sa number 3. Yung instruction is Haungjung, Mitjul Chin Bubuni, Mannun Munjangul Gurishipsyo. So again, ibig sabihin lang po nito is sentence na tama, yung part na nakamarka ng underline sa mga sinusunod. Isa-isahin po natin ito. Number 1. Ijae, Jum, Anjodo, Deo. So yung tinitest po sa atin dito is yung paggamit ni Ado, Odo, or Hedo, Deo. Ano ba itong mga ito? So ito po kapag interrogative sentence, ibig sabihin asking for a permission. So pwede ba in Tagalog? No? Pwede bang pag nagtatanong? Kapag naman declarative, ibig sabihin nagbibigay ka ng permission. So pwede. No? So check natin tong naka-underline. So number 1 naka-underline is Anjodo Dweyong. Anta, meaning to sit. To sit. Siyempre, kunin mo yung stem. Stem natin is an. No? Silent yung J. Check mo yung last vowel ng stem. Kapag yung last vowel ng stem is A or U, itong A or U, ang gagamitin mo dapat is Ado, Deo. So dapat ganito. An, Jado, Deo. Ibig sabihin, can I sit? Or pwede ba akong umupo? So since mali, yung naka-underline, kaya mali po yung number 1. So, translate pa rin natin. Ibig sabihin, can I sit in this chair? Yung I kasi is this.
Rija meaning chair. One. Meron lang location preposition. Ito namang zoom, softener lang po yan. Madalas gamitin ng mga Koreans kapag nag-ask sila ng request or permission. So softener lang yan. So again, meaning po niyan, can I sit in this chair? Pwede ba akong upo dito sa upuan na ito? So mali yung naka-underline, kaya mali po yan. So dito naman tayo sa number 2. Tingnan natin kung tama ang pagkakagamit dito. So 사무실 앞에 주차하도 돼요. So yung naka-underline is 주차하도 돼요. So yung verb naman natin dyan is 주차하다. 주차하다. Meaning po niyan is to park. Mag-park ng sasakyan. Ang naka-conjugate is hado 돼요. Tama ba yan? So mali po yan. Basta mga hada verbs, higit po dapat is hedo 돼요. So nag-ask siya ng permission kung pwede siyang mag-park sa harap ng opisina. So again, mali yung naka-underline kaya mali po yan. So translate natin. 사무실 is office. Up is front. Merong location particle. And then 주차해도 돼요, ibig sabihin po niyan is, can I park? So, can I park in front of the office? Pwede ba akong mag-park sa harap ng opisina? So, yun po yung meaning sana niya ng number 2. So again, mali yung naka-underline kaya mali po yung number 2. Dapat 주차해도 돼요. So, dito naman tayo sa number 3. Tingnan natin kung tama po ito. 여기에서 담배를 피우도 돼요. Naka-underline is piudo 돼요. So, yung root word po natin dyan is piuda. Meaning to smoke. Manigarilyo. Magsindi ng sigarilyo. So, kunin mo muna yung stem. Yung stem natin is P-U. Check mo yung last vowel. Last vowel is U, which is any other vowel. So pag yung last vowel ng stem mo, hindi si A, hindi rin yung U, ang dapat idadagdag mo is odo deo. Pero since pwede naman natin itong i-combine, kaya magiging wo na yan. So magiging ganyan, piwodo deo. So ito dapat yung tama. So piwodo deo dapat. No? Pero translate pa rin natin. So, yogi, ibig sabihin po is here, dito. Meron lang location particle. Tambe, meaning naman po is cigarette, sigarilyo. With object particle. Piwodo deo, nag-ask ng permission kung pwede bang mag-smoke. So, sa English, can I smoke cigarette in here? So, pwede ba akong manigarilyo dito? So yun yung ibig sabihin sana ng number 3. So again, mali yung naka-conjugate, kaya mali po yung number 3. So the correct answer is number 4. Sabi kasi dyan, 극장에서 사진을 찍어도 돼요. Naka-underline is 찍어도 돼요. So yung root word natin dyan is 찍다. Ibig sabihin, to take. Kumuha ng mga pictures. No? Pictures yung pinag-uusapan. Tanggalin mo muna yung stem. Tanggalin mo yung ta, yung stem mo is J. Check mo yung last vowel ng stem. So last vowel is E. So again, kapag any other vowel, meaning kapag yung last vowel mo hindi si A, hindi rin si U, ang idadagdag is odo deo. Odo deo. Ganyan. Tama. Yung naka-underline, kaya correct po yung number 4. So, ibig sabihin niyan, 극장 is cinema, theater. Merong eso, location particle. 사진, picture. 찍어도 돼요 is to take, no? Can I take? So, can I take pictures in the theater or cinema? Sa Tagalog, pwede ba akong mag-take ng pictures sa sinihan? So, yun po yung meaning niya. So again, tama yung naka-underline, kaya ayan po ang tamang sagot. Number 4.
So make sure na tandaan po yung pag-conjugate ng ado, odo, and hedo, deo. Common po yan sa exam. Number 4. So ito yung instruction 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. So, ibig sabihin lang po niyan, kumpletuhin yung sentence, piliin yung tamang ekspresyon na ipapasok o ilalagay sa blank. So parang fill in the blanks lang po ito, no? So basahin po natin yung sentence. Sabi, 나는 지난 주말에 이사를 했습니다. 새 집 근처에는 공원이 있어서 산책을 할 수 있고 마트도 가깝습니다. 새 집이 정말 lang. 새 집이 정말 lang. So ano kaya ang ilalagay natin dyan sa blank na yan? So translate po natin to unang sentence. 나는. So 나는 is I. Jin is last. Nakaraan. 주말. 주말 is weekend. Merong time, marking particle. 이사를 했습니다. Ibig sabihin, naglipat. Past tense, no? Move. Naglipat. Bahay. Sabi niya, I moved last weekend. So naglipat ng bahay daw siya kung nakaraang linggo. So yun yung meaning ng unang sentence. So, translate natin itong kasunod. 새 집. So 새 집, ibig sabihin po niyan is new house, bagong bahay. 근처. So 근처 is nearby, sa malapit. Meron lang location and topic marking particle nakadikit. 공원 is park. 있어서. So itta po yan na verb, ibig sabihin meron, to have. Lang pong also na nakadikit, ibig sabihin because. Yung conjunction na pwedeng because, pwede ring and then. Depende sa context. So, tuloy muna natin. 산책을 하다, yung verb dyan, ibig sabihin to take a walk. Merong el suita. El suita is a grammar ginagamit to show possibility. No? Ibig sabihin may kaya or posibleng gawin. Sa English, can. Sa Tagalog, pwede or kaya. So, 산책을 할 수 있다, ibig sabihin, I can take a walk. Pwede akong maglakad-lakad. So, yun yung ibig niyan sabihin. Merong who. So, again, who is a conjunction. Who is and. Yun yung meaning niya. Matu. So, matu is mart. Yung parang mga grocery stores dito sa atin. Merong do. So, yung do dyan is also. Or to. Din sa Tagalog. Kakapsumida. An adjective meaning near, malapit. Malapit. So, sabi po dyan, because there is a park nearby our new house. Sa Tagalog, dahil mayroong park sa malapit sa bagong bahay, pwede akong maglakad-lakad. At malapit din sa mart. Malapit din daw sa grocery stores. So yung sabi niya kasunod, 새 집이. So again, new house. It's subject particle, 정말. 정말 is really. Sobra. So, sobrang blank daw niya yung bago niyang bahay. So, ano kaya ang tamang sagot dito sa mga choices? Eto, 마음에 듭니다. Number 1, 마음에 듭니다. So, yung root word po natin dyan is 마음에 들다. Ibig sabihin po nito is to like, to be satisfied. So yun po yung meaning niya. So naging dumnida lang kasi nakakonjugate siya into formal present tense. So maumay dumnida.
So of course, ito na po yung tamang sagot. Sejibi 정말 마음에 듭니다. Ibig sabihin, I really like my new house. Sobrang gusto ko yung bagong bahay namin. So yun yung ibig niyang sabihin. So bakit kaya mali itong 2, 3, and 4? So isa-isahin po natin sila. Sabi sa number 2, 넓고 깨끗합니다. So 넓다. 넓다 meaning po niyan wide, malawak. Merong gu and 깨끗합니다. Ibig sabihin po niyan is clean, malinis. So yung bagong bahay niya daw is sobrang malawak at malinis. So may kinalaman ba yun sa mga sentences na nabasa natin? Siyempre wala naman, no? Wala namang kinalaman yon, kaya it is po yung number 2. Number 3, sabi, 교통이 편리합니다. So 교통, ibig sabihin po niyan is transportation. So yung pagsakay ng bus or subway. Merong subject particle, 편리합니다, ibig sabihin comfortable or convenient. So convenient daw yung transportation sa kanyang bagong bahay. So wala rin po yung sa mga nabasa natin sa previous sentences. So again, yung tinutukoy niya is yung amenities na malapit sa kanyang bagong bahay. Kasi meron daw park, kaya nakakapaglakad-lakad siya, and meron ding park sa malapit. Walang kinalaman sa transportation. Next, number 4, sabi, 보증금이 저렴합니다. 보증금 is deposit. So yung perang binibigay nyo sa may-ari ng bahay or sa landlord kapag magsisimula pong mangupahan. Yun po yun, 보증금. 저렴합니다. Sabihin po niyan is cheap or mura. So mura daw yung deposit. So again, wala namang binanggit about sa presyo dyan sa nabasa natin. Kaya wala po yung kinalaman. The correct answer is number 1. Sobrang gusto niya daw yung bagong bahay niya. So, pakitake note po ng mga vocabulary po na iyan. Dito naman tayo sa number 5. So yung instruction, babasahin ulit natin to, iintindihin, and piliin sa choices yung kahalintulad dito sa babasahin natin. So, basahin natin to para mag-expand yung vocabulary po natin. Unang sentence, sabi, 한국에서는 식사를 시작할 때는 어른이 먼저 음식을 드신 다음에 아랫사람이 먹습니다. So translate po natin. 한국에서, so ibig sabihin in South Korea. With topic particle, 식사를, 식사 is to eat, eating. With object particle, 시작하다. So 시작하다 is to start. Merong ulte, meaning when. No? So when starting. Kapag magsisimula yung Tagalog. Meron ulit topic particle, 어른. So 어른, ibig sabihin po nito is elder. Yung mga nakakatanda. With subject particle, 먼저. 먼저 is first, una. 음식 is food. So 드신 다음에, ibig sabihin po nito is after eating. Pagkatapos kumain. Aret saram. So aret saram, ibig sabihin po niyan is mga taong mas bababa. Pwedeng younger, mas bata. Pwede rin pong junior. Yung mga mabababa yung rango. Yun po yung aret saram. Aret saram. Subject particle, 먹습니다, ibig sabihin to eat. Translate natin in Tagalog. Sabi dyan, sa South Korea, kapag magsisimulang kumain, mauuna yung matatanda. And after kumain ng foods, yung matatanda, saka pa lang pwede kumain yung mga bata o yung mas mababa, yung mga junior. So yun yung ibig sabihin po ng sentence na iyan.
So dito naman tayo sa pangalawang sentence. Purahin ko po muna. Sabi dyan, 숟가락으로는 밥과 국을 먹고 젓가락으로는 반찬을 먹습니다. So translate po natin. 숟가락. So 숟가락 is spoon, kutsara. Merong sa pamamagitan ng or by using, gamit ang in Tagalog. Using spoon. With topic particle, pap, ibig sabihin is rice or meal, depende sa context. Merong gwa and yung cook, ibig sabihin naman po niyan is yung mga may sabaw, soup. With object particle, and then mokta, meaning to eat. So merong ku, ibig sabihin and. So meron pang karagdagang information, may kasunod pa. 젓가락으로. So 젓가락으로, ibig sabihin naman po nito, 젓가락, chopsticks. Merong pro, again, gamit ang. No? So sa English, using chopsticks. Meron topic particle ulit. Panchan, again, side dish. Yung mga kimchi. And then 먹습니다, to eat. So sabi lang po dyan, in Tagalog, kumakain daw ng kanin at sabaw, soup, gamit ang kutsara at kumakain daw sila ng side dish gamit ang chopsticks. So yun po yung ibig sabihin ng second sentence. Proceed tayo sa third sentence. 그러나 숟가락과 젓가락을 동시에 들지 말아야 하며 밥 그릇이나 국 그릇을 손으로 들고 먹으면 안 됩니다. So translate po natin ito. Corona. So corona, ibig sabihin po niyan is however. However or but. Pero sa Tagalog. Sutkarak. Again, sutkarak is spoon, kutsara. Yung gwa and 젓가락, again, chopsticks po yan. Merong object particle. 동시에. So 동시에, ibig sabihin po niyan at the same time. Sabay sa Tagalog. Simultaneously or sabay sa Tagalog. Dilda. So yung verb natin dito is dilda, meaning to hold, to carry. Hawak. Merong G maraya hamyo. So yung G maraya hada, ibig sabihin po niyan is must not. Must not. No? So dapat hindi mo hawak in Tagalog. You must not hold. Yun yung ibig sabihin niya in English. Meron lang pong myo, so parang and or and then lang din po yan. Pap kırık. So pap kırık, ibig sabihin po nito is rice bowl. Mangkok ng kanin sa Tagalog. Merong ina, yung ina is or. Cook kırık. So cook kırık, ibig sabihin naman po is soup bowl. Yung mga bowl ng sabaw. Merong object particle. Soon is hands, kamay. Uro, again, by or using, gamit ang Tagalog. Meron na namang dilda. So dilda, again, to hold, to carry. Yung gu, and or and then, mokta. Mokta is to eat. Merong nakadikit na umyon andwen nida. Ibig sabihin po niyan is you should not. Should not. Hindi dapat gawin. So, translate natin to in Tagalog. Sabi dyan, pero dapat hindi mo hawakan ng sabay yung kutsara at chopsticks. And then, hindi mo dapat, you should not, eat ng hawak ng kamay mo yung rice bowl at yung soup bowl. So, ibig sabihin, dapat daw pagkakain in South Korea, hindi hawak-hawak yung bowl. So, dapat pagkakain, nakalapat lang po sa table yung bowl ng kanin or ng
sabaw. So hindi po yun pwedeng iangat. So yun po yung ibig sabihin dyan. Purahin ko po muna. Make sure na i-take note po yung mga vocabulary po na yan. Dito tayo sa last sentence. Butong 밥과 국은 개인별로 먹지만 반찬은 함께 나눠 먹습니다. So translate po natin. Butong. So butong is usually kadalasan pap, again rice, yung gwa, and yung cook is soup. Merong topic particle. 개인별로. Ibig sabihin lang po niyan is individually. Kanya-kanya. Mokta, ibig sabihin to eat. Merong jiman. So jiman is a conjunction meaning but. Pero panchan. So panchan is side dish. Topic particle. Hamke, ibig sabihin together. No? Ito naman pong nano moksumnida. Ibig sabihin lang po niyan is to share yung food. Sharing of foods. No? Share food. So sabi po dyan, kadalasan, kumakain daw individually or kanya-kanya daw ang pagkain ng rice at sabaw. Pero yung mga side dishes daw is sinishare na pagkain sa bawat isa all together. So yun yung ibig sabihin po ng last sentence. So, paki-take note po yan. Punta na tayo dito sa choices. Tignan natin kung alin dyan yung kahalintulad doon sa nabasa natin. Number 1, sabi, habul mogul te 어린 사람이 먼저 먹습니다. Translate natin. Pap, ibig sabihin meal or rice. Mogul te, so when eating. Orin. So orin, ibig sabihin po niyan is young. Young, saram person. So young person, ibig sabihin. Bata, mas bata. It's subject particle. Monjo again is first, una. Moksumnida is to eat. So ibig sabihin lang po niyan, mauuna daw kumain yung mga young person kapag kumakain ng meal. So tama ba yon? Sila ba yung mauuna? Mali po yan. Sa unang sentence po natin yan makikita. So kumakain lang daw yung mga young person or yung mga junior after kumain ng meal muna ng mga matatanda. So yun po yung etiquette in South Korea. So mali po yung sentence sa number 1. So pakitandaan din po yan once kayo ay nasa South Korea na. No? So, palaging mauunang kumain yung mas matatanda. So number 1 is wrong. Punta tayo dito sa number 2. Sabi, 그릇을 들고 먹는 것은 예절에 어긋납니다. So translate po natin ito. 그릇. So 그릇 is bowl. Mangkok. With object particle. 들고 먹는 것은. Ibig sabihin lang po nito is yung pagkain ng hawak-hawak. Yung mangkok. Eating while holding. No? Eating while holding. So, eating while holding bowl. 예절에 어긋납니다. So 예절 is manners. Etiquette. Manners. 어긋나다. 어긋나다 ibig sabihin po kasi niyan is to go against. To go against. No? Ibig sabihin taliwas. No? So taliwas sa manners daw, yung pagkain habang hawak-hawak yung bowl. Tama ba yan? So tama po yan. No? So in South Korea po, bawal kumain ng hawak-hawak mo yung bowl. No? So sinabi po yan dito. Sabi, hindi ka dapat kumain ng hawak-hawak ng kamay mo yung
soup bowl or rice bowl. So yun po sinabi sa third sentence. So number 2 po ang tamang sagot. Siya yung kahalintulad doon sa nabasa na. So taliwas sa manners nila, yung pagkain ng hawak-hawak yung bowl. So that's the correct answer. So tingnan natin yung 3 and 4 kung bakit sila naging mali. Sabi sa number 3, 보통 밥과 국을 사람들이 함께 나눠 먹습니다. Translate natin. So putong. So kadalasan daw, usually, yung rice at soup ay sinishare sa others ng mga tao. Tama ba yon? Mali po yan. Sabi dito, so usually, yung rice at sabaw is kinakain individually. So hindi po sinishare yung kanin at sabaw in South Korea. Ang sinishare po sa others is yung panchan, yung mga side dish. Yun lang po yung sinishare sa ibang tao. Hindi po yung rice and sabaw. Kaya po mali yung number 3. Number 4, sabi, 반찬은 숟가락이나 젓가락으로 먹으면 됩니다. So, 반찬. So again, 반찬 is side dish. Merong topic particle. 숟가락, again, spoon, kutsara. Merong ina, meaning or. 젓가락 naman, ibig sabihin po niyan is chopsticks. Merong uro, ibig sabihin using or by. Sa pamamagitan lang. Gamit ang Tagalog, pwede rin. 먹으면 됩니다. So 먹으면 됩니다, ibig sabihin you can eat or you just have to eat. Yun po yung mga meaning niya. So sabi, pwede ka daw kumain gamit ang chopsticks or kutsara ng side dish. Tama ba yan? So, saan ba nakalagay yan si panchan? Sabi po dito, kumakain ng panchan gamit ang chopsticks. So wala pong or dyan. So chopsticks lang daw yung ginagamit kapag panchan yung kakainin. Kasi yung spoon, ginagamit yan kapag yung kinakain ay rice or soup. Simple yung ibig sabihin sa paragraph na nabasa natin. So salungat siya dito sa sentence sa number 4, kaya mali po ito. So again, correct answer is number 2. So I hope maraming vocabulary na napulot and make sure natatandaan po yung mga iyan para makatulong sa exam po ninyo. Again, mas maraming vocabulary, mas malaki yung tsansa na maintindihan yung tanong sa exam, so mas mataas yung tsansa mong pumasa. So mag-aral pong mabuti.